recording natin. Maraming salamat po. Recording stop. Opo. Tapos ito po coverage natin, e-airin po ito bukas. Sasamahan ko rin po ito ng mga yung sa mga vlogs niyo po. Yun, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ho'y araw ng Sabado, alas 10 ng umaga. Ay hindi ho masyado malamig, parang negative 16 lamang. Pero feels like 19. Ano ho, ay ngayon ho, bagong gising tayo. Higop muna ho tayo ng mainit na kapeng barako. Ano ho, ay gumising ho ako at akin hong i-start ang sasakyan. Ano ho, tapang magigising ka talaga sa kapeng barako. Napakasarap. Yun mga taga Batangas dyan, ito na may alam nyo, ano, ay talagang magigising ka. Ipapatong muna natin din ang ating kape at tayo pupunta sa garahe. Papasok muna ho tayo sa garahe. Ay ito, ginamit uli namin itong sedan at ang mahal na Reyna ay nahihirapan sa truck at mataas daw. Minsan kasi ginagamit ng mahal na Reyna. Ay papasok muna tayo sa garahe, i-start natin. Saglit lang ho, hanapin ko pa ang susi. Ay siya, kamusta ho kayo? Sana kayo ayos lang diyan. Yan. Meron nga pala tayong viewers na ang sabi sa akin, pag daw mag-i-start tayo ng sasakyan, dapat daw ay bukas ang garahe kahit naka-halfway. Ano ho? May sinabi siya monoxide ba yun? Oo nga, yun nga, na may nag-comment na dapat daw ay nakabukas ang garahe kahit halfway. Ano ho? Ay bubuksan natin ang garahe ng kaunti. Yan, okay na siguro to. Ay bukas naman ang pintuan. At baka may makapasok mahirap na. Ay, start lang ho natin. Ay, saglit lang ho. Okay, naka-start na. Yun namang ating isang sasakyan. Yun, pinatay na ho natin itong ating sasakyan at naka 15 minutes na. Hindi naman masyado malamig Isarado na natin itong garahe. Tapos papatayin na natin itong isa. Naka 15 minutes na din. Ano ha? Yan ho ang itsura ng ng likuran namin. Saglit lang ha, ating papatayin. Ayan ho, okay na. Napainit na natin kahit 15 minuto. Ay masayang masaya ho tayo ngayon. Hindi naman ho sa mababaw ang ating kaligayahan. Ano ho, kahapon dapat ako'y magbablog. Dapat nga ibablog ko din kahapon yun tayo ho in-interview ng isang tama, ano ba yon, TV network dito sa Canada. Yung kung naririnig nyo yung Omni Television, ano ho, na-interview po tayo ng 30 minutes. Maraming salamat po Ma'am Paula Sarasa dyan sa Toronto, ano ho. Shout out po sa inyo, maraming salamat ho. At binigyan nyo ako ng pagkakataon. Saan ba tayo naputol kanina? Doon kay Ma'am Paula Sarasa, shout out ho sa inyo. Maraming salamat ho sa grupo nyo dyan sa Toronto, ano ho.
At yun hong aming munting vlog ay napansin nyo, no? In-interview ko kahapon, mga umabot din yun ng 30 minutes. Pero ang sabi sa akin, parang kukuha lang sila doon ng mga importante. Tapos i-e-air daw nila mamayang gabi. Yan. Ay siya, ako ho na may natutuwa kahit papaano, no? Yun nga, ikinawento ko sa kanila na galing ho kami ng Labrador City. Nagbiyahe ho kami ng 8 araw, ano? Tapos napansin nila yung ating kasi yung ginawa ko ho na frozen noodles challenge ay nakita ko ho yun sa TikTok. Ang dami hong gumawa noon. Ay syempre, nung pagising natin noong last Sunday, para ho mapatunayan natin kung totoo, tinisting natin. Abay, tumigas nga ho ang noodles, ano? Ayun lang po, talaga hong nakakatuwa. At ako nga ho'y nag-message sa aking bunsong kapatid, ano, at sabi ko, siya, sabihin mo sa ama't ina, panuurin ako at in-interview ako na ma-share naman yung buhay namin dito sa Canada. Yan. Ano pa ba yung sasabihin ko? Isa hong nakakalungkot na balita. May nabasa na naman ho ako sa Facebook. Meron na naman tayong isang kababayan na nanakawan ho ng sasakyan. Parang sa lugar po yata ng St. Albert dito sa Edmonton, Alberta, ano ho, ay parang Toyota sedan na kulay puti. Nanakaw na naman ho. Hindi ho natin alam ang buong detalye, buong pangyayari. Pero talaga hong nakakaawa. Talaga hong nakakaawa. Siyempre, pinaghihirapan ho natin ang inihuhulog natin doon, ano. Kagabi nga ho kami nag-usap ni Mrs. na talagang kailangan din ho talaga ng matinding pag-iingat. Siyempre ho, tayo nagpapakahirap dito para magtrabaho tapos ganyan ang mangyayari. Saan ho ba tayo naputol kanina? Yung doon sa nanakaw na sasakyan? Naputol ho tayo kanina at tinawag na ho tayo ng mahal na Reyna at tayo ho di kakain na ng umagahan. Ito ho, napatak ang snow ngayon, gagala-gala tayo din sa labas at para makita nyo ang itsura, ano ho, yan, Kanina nung ako nag-start ng sasakyan, hindi pa masyadong puti ang aking dadaanan yan. Ngayon medyo puting-puti na, ano, ayan, sa mga kababayan ko ho na sa mga kapwa natin Pilipino, saan man sulok ho ng Canada, magdoble ingat ho tayo, ano, at syempre yun nga nabanggit ko kanina, may nanakaw na naman hong sasakyan. Abay, yun ho pinaghihirapan natin, dugot pawis, ano ho, minsan nga ho wala ho tayong pahinga, ano. Siya, isamahan nyo ho ako maglakad-lakad dito paikot sa aming bahay. Puting-puti ang aking likuran, tapos may suot ako na jacket na makapal naman. Nagtataka ako pag napatak ang snow, parang hindi masyadong malamig, ano ho. Yun nga po, nabanggit ko kanina, hindi naman ho sa mababaw ang aking kaligayahan. Tayo po kinontak, nag-email po sa atin ang Omni News at tayo nga po in-interview kahapon. Yun nga, nagtanong sila na ang sabi nila para daw lang kami nagkukwentuhan, na may mga simpleng tanong lang sila sa pagpunta namin dito sa Canada. At saka syempre yung napansin talaga nila yung yung ginaya ko sa TikTok, sa social media na frozen noodles challenge. Kaya ako ho ginawa ayon, gusto kong ipakita sa bianang ko at para humanga na natigas ang noodles dito sa Canada. Nakakatuwa ho naman at nakapag-share ho kami ng kaunting short video doon sa Omni News, ano ho. Mamayang gabi daw mamayang mga alas 10 yata magsesend daw sila sa akin ng link. Hindi ko ho alam kung saan ang punta namin ngayon. Kami katatapos lang namin kumain ng umagahan. Ang sabi ng mahal na rin na baka daw pumunta kami ng Goodwill at para makapasyal yung aking bianan. Ito yung likuran ko, nakikita nyo naman, puting-puti. Excuse me ho. Ganun ho pala ang pakiramdam. Hindi naman ho sa pagmamayabang o ituan. Akala ko simpleng interview pero nakakakaba.
Nag-message nga po ako kay Ma'am Paula na sabi ko, ma'am, nireview ko po yung interview nyo sa akin. May tanong po kayo sa akin na mali po yung sagot ko. Pakikat na lang po, sabi kong ganun. Para po nakaka-tense kahit po sabihin natin na para nagkukwentuhan lang kami. Syempre para hong nakakablangko. Hindi ko ho alam minsan nagugulat ako sa tanong niya. Ano ho? Syempre tao hulaan tayo, nagkakamali. Lamig. Ay. Ano bang mga tanong niya sa akin? Sabi sa akin, Kuya Howard, ano bang mga ma-share mo sa ating mga kababayan na papunta pa lang dito sa Canada? Ay di ang sabi ko ganito. Aba mas maganda ho sana kung bago kayo pumunta rito ay marunong na kayo magmaneho. Yan, sabi kong gayon. Malaki yung advantage yun para pag kayo nakailang buwan na dito at medyo stable na, pwede na kayong kumuha ng kahit second hand na sasakyan, yung hindi kamahalan. Dahil ho, pag dito pa ho kayo mag-aaral magmaneho, syempre, minsan babayad pa ho pa kayo ng instructor. Mag-i-enroll pa kayo sa driving lesson, sa driving school. O kaya minsan, kung may mga tropa kayo na nakaibigan na willing naman kayong turuan dito sa Canada, mas maganda ho. Pero mas mainam ho talaga na kayo ho ay bago pumunta dito ay marunong na mag-drive. Hindi po yung dito kayo mag-aaral pa sa Canada, ano ha? Kasi doon ho sa pinanggalingan namin sa Labrador City, wala hong bus. May mga location ho dito sa Canada, sa mga ibang probinsya na wala hong bus. Kaya mas maganda ho sana na kayo nakakapagmaneho na, ano ho? Tapos syempre, kailangan ho ding maging prepare kayo. May mga winter jacket kayo. Para pagdating dito, hindi na ho kayo bibili. Kahit hindi mga signatured o mamahaling winter jacket, basta yun lang kayo ho ay mapoprotektahan at hindi lalamigin. Ano ho? Ano pa ba yung tanong sa akin ni Ma'am Paula? Si Ma'am Paula sa Rasa. Nagtatrabaho po siya sa Omni Television. Ano bang tanong niya sa akin? Kamusta daw yung first winter namin dito? Ano bang sagot ko? Siyempre malamig. Nung una nakaka-excite. Totoo naman talaga. Siyempre first time ho nating makakita ng snow. Pero talaga hong lamig na lamig ako noon kasi galing ho tayong Pilipinas Ang laki ho ng adjustment. Ano ho? Ay. Pero maiba tayo ng usapan. Nakakaawa yung kababayan natin na nanakawan ng sasakyan. Nagpapakahirap tayo sa trabaho tapos gayon lang ang mangyayari. Hindi naman tama yun. Ay. Puting-puti Ay, kamusta ho kayo? Sana'y kayo ayos laan diyan. Ang sarap ng aming ulam. Naggisa ako ng itlog na may kamatis. Tapos nagprito ako ng daing na puset. At saka daing na isda. Yan. Tapos pinakurat na suka. Ang sarap. Yan. Dito nga po pala sa mga hindi ho nakakaalam. Kahit doon po sa pinanggalingan namin sa Labrador City, pag ho masyado malamig, minsan po nagte-text po yung school sa mga parents na malamig ngayon, so walang klase. Yan, nagte-text. So kasi nung nakaraan ho hindi ho namin pinapasok ang anak namin at sobrang lamig. Yan. Pero sa ngayon hindi naman ho kakapalan ng snow. Nakikita nyo ho naman talagang ang mahirap nga lang ay sobrang lamig. Yan kitang-kita nyo ho naman. Yan ho ang buhay namin dito sa Canada. Doon ho sa mga papunta rito ay wag ho kayo mawawala ng pag-asa. At darating ho din ang panahon nyo. Yan ho lagi nyo isa-isip. Darating ho din ang panahon nyo. Yan. Ay, busog na busog ako. Tama lang na tayo nagkwentuhan habang naglalakad. Talagang matindi yung aking ikinain yan.
Yun lang po. Ako po ay natutuwa dun sa aking interview. Pasensya na ho kung ako'y paulit-ulit. At ganun pala ang pakiramdam. Siya ay tayo ipupunta na dito sa bahay at malamig na. Dahil ho itong cellphone ko, gaya ng sabi ko dati, pag masyadong malamig o nagtagal sa lamig ay namamatay. Ay siya hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Doon ho sa mga kababayan ko na may mga application dito sa papuntang Canada at nagpaplano pa lang, magtiyaga ho tayo, wag ho tayong mawala ng pag-asa. Gaya ho ng sabi ko kanina, darating ho ang panahon, darating ho ang araw na makakarating din kayo dito. Kahit ho may mga nababalita kayo na mataas ang cost of living dito, yun nga, mahal ang mga bilihin, mahirap maghanap ng trabaho, wag ho kayong ma-distract doon. Kahit ho papaano, dito ho sa Canada, mabibigyan ho natin ng magandang buhay ang ating pamilya, no? Nasasa tao lang ho yun. Kung ho tayo ipatamad-tamad dito at tayo mapili sa trabaho, ay talagang mahihirapan ho tayo, no? Siya hanggang dito na lang ho at hanggang sa muli po. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. God bless everyone. Okay ka muna.